Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Yung mino-monitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kanina. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na nasa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit sa gitna, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo at pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos pa hilagang kanluran at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update para dito sa binabantay natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR. Itong latest naman po na track ng bagyo, narito po siya. Base po sa ating latest track, uli po, posibleng ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo bukas ng gabi or madaling araw po ng linggo. At kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin ito sa local name na Francisco. Pang-anim na bagyo na po ito ngayong taong 2026. At dahil nga nasa karagatan pa rin, posible po na patuloy itong lumakas at maging isang typhoon category. Pag sinabi po nating typhoon category, kung tatama ito sa lupa, aabot na hanggang signal number 4 yung lakas niya. So yun po ibig sabihin kapag typhoon category yung bagyo. Base naman sa ating track, makikita nyo po itong ating cone of confidence, ay posible po kung lalapit pa yung bagyo, maaring maapektuhan nito, yung mga kaulapan or yung mga hangin nito, yung bahagi ng extreme northern Luzon. So sa ngayon, hindi inaalis yung posibilidad, bagamat maliit nga yung chance po na tumama ito sa lupa, maaari pa rin tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi po ng extreme northern Luzon or ng northern Luzon kapag dumikit po itong bagyo dito sa sa hilagang bahagi ng ating bansa. But again, malayo pa po kasi yung bagyo, kaya posible pa rin magbago itong track na ating nakikita sa ngayon. Kaya patuloy pong tumutok sa update na. Narito naman yung ating inasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin, posible nga pong pumasok ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na nasa labas ng PAR. At dahil po doon, yung mga kaulapan na dala nito ay maaaring magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at Visayas bandang this weekend, lalo na po bandang linggo. Samantala naman sa pagkilos po ng bagyo, pahilagang kanluran nga po, posible naman na matrigger nito ulit itong habagat or southwest monsoon. Kaya naman, pagdating po ng Lunes hanggang Martes, posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Visayas at Southern Luzon at maaaring din po magkaroon ng epekto sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila. So, pero patuloy pa rin natin itong i-monitor, lalo't lalo nga po na nasa labas pa ng PAR itong bagyo. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ligtas sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat at malilit ang mga bangka na pumalaot po sa ating mga karagatan. Bagamat kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga malilit na mga bangka na kung minsan po kasi nagiging malakas ang pag-alon ng karagatan kapag may mga thunderstorms.